Ang Bundok Makiling ay isang hindi aktibong stratovolcano na matatagpuan sa mga lalawigan ng Laguna at Batangas sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang bundok ay tumataas sa isang elevation na 1,090 meters, 3,580 feet, sa itaas ng antas ng dagat at ito ang pinakamataas na tampok ng Laguna Volcanic Field. Ang bulkan ay walang naitalang makasaysayang pagsabog, ngulit ang bulkan ay nakikita pa rin sa pamamagitan ng geothermal features tulad ng mud spring at hot spring. Sa timog ng bundok ay ang Makiling Banahaw Geothermal Plant. Inuri ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ang bulkan bilang inactive. Subalit, alam niyo ba ang alamat ng Bundok Makiling or Philippine folklore? Panimula ang bundok ng Makiling. Tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng mga ibon at banayad na hampas ng hangin sa mga dahon. Sa paanan ng Laguna, nakatayo ang isang bundok na tila may sariling buhay. Ang hugis nito, kung pagmamasdan mula sa malayo, ay parang isang babaeng nakahimlay, nakatingala sa langit, wari, natutulog subalit nagbabantay. Ito ang Bundok Makiling. Mula pa sa mga kwento ng matatanda, ang bundok na ito ay hindi basta-bastang bundok. Ito'y isang lugar ng misteryo, ng hiwaga at ng kasaysayang hindi kayang sagutin ng agham lamang. Sa bawat umaga, bumabalot dito ang ulap na parang belo ng isang dalaga. At sa bawat dapit hapon, tila may gintong liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Para bang nagpapaalala na ang bundok ay buhay at may kaluluwang nananahanang dito. Paglalarawan ng unang eksena. Isang matandang lalaki, si Lolo Damian, ang madalas magkwento sa mga bata sa baryo. Tuwing hapon, matapos ang pagtatrabaho sa bukid, nagtitipon ang mga kabataan sa ilalim ng malaking puno ng balete. Dito, nagsisimula siyang magkwento ng mga alamat at palaging si Maria Makiling ang pinaka-aabangan. Mga apo, wika niya, habang marahang hinihiop ang kanyang tabako. Huwag ninyong akalain na ang bundok na yun ay ordinaryo lamang. Ang bundok na yan ay may bantay, may tagapag-ingat, at siya ay tinatawag na Maria. Titingin ng mga bata sa bundok. Tahimik at parang may takot ngunit may paghanga. Lolo, tanong ng isa, totoo po bang nakikita pa siya hanggang ngayon? Ngumiti si Lolo Damian. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa alaala. May mga nagsasabi, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan, may makikitang isang dalagang nakaputi naglalakad sa gilid ng bundok. Ngulit bago mo siya malapitan, bigla siyang naglalaho at ang maiiwan lang ay ang malamig na hamog. Tahimik na magkakatinginan ng mga bata habang unti-unting binabalot ng dilim ang gabi ay lumilitaw ang mga alitaptap. Ang mundo ng mga diwata at engkanto. Sa panahon bago dumating ang mga Kastila, ang mundo ay tila mas malapit sa hiwaga. Hindi lamang mga tao ang umiiral sa ating paligid. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang bawat bahagi ng kalikasan ay may espiritu. Ang dagat ay may sirena, ang gubat ay may engkanto, ang ilog ay may anito at ang bundok ay may diwata. Sa mga kwento ng matatanda, ang ating mga ninuno ay hindi lamang basta manumuhay kasama ng kalikasan. Sila'y nakikipag-usap dito, nakikipag-ugnayan at higit sa lahat, nagbibigay galang. Kaya't bago magputol ng puno, nag-aanay muna sila ng dasal. Bago mangisda, inaalam muna nila kung payag ang espiritu ng dagat. At bago pumasok sa bundok,
Nag-iiwan sila ng pagkain, bulaklak o kahit simpleng pagyuko bilang tanda ng paggalang. Eksena. Sa loob ng gubat. Isang hapon, naglakad si Aminan, isang dalagang mula sa baryo, papasok sa gubat upang mag-ani ng mga halamang gamot. Tahimik ang paligid ngunit dama niya na may mga matang nakamasdan. Habang siya'y pumipitas ng dahon, narinig niya ang tila pag-uusal ng hangin, banayad ngunit malinaw. "Bakit ka naririto, mortal?" Nalaki ang mga mata niya. Mula sa likod ng malalaking puno ay lumitaw ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ang balat ay kumikislap tila ginto, ang mga mata ay kumikislap tila parang mga bituin, at ang kanyang anyo'y lumulutang sa manipis na hamog. "Patawad po," sagot ni Aminan, nanginginig ang kanyang boses. "Nais ko lamang pong kumuha ng halamang gamot para sa aking inang may sakit." Ngumiti ang nilalang. "Kung gayon, ipagpapatuloy mo ang iyong gawain. Ngunit tandaan mo, ang lahat na kinukuha mula sa kalikasan ay may kapalit. Alagaan mo ang bundok tulad ng pag-aalaga nito sa inyo." At sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Iniwan si Amina na nanginginig mulit, puno ng pagkamangha. Kinagabihan, nagtipon ulit ang mga bata sa ilalim ng puno ng balete. Nagsimulang magkwento si Lolo Damian. Ang kanyang boses ay mabagal, malalim at puno ng bigat ng karanasan. "Mga apo," anya, "huwag ninyong akalain na ang mga diwata at engkanto ay katang-isip lamang. Sa panahon ng ating mga ninuno, nakikita nila ito sa araw-araw. May mga diwata ng tubig, ng hangin, ng apoy at ng lupa. Ngunit ang pinaka-pinagpipitagan ay yaong mga diwata ng bundok, sapagkat sila ang pinakamalapit kay Bathala." "Lolo," tanong ng isang batang lalaki, "nakita ni na po ba sila?" Huminto si Lolo Damian. Matagal bago sumagot. "Sa aking kabataan, isang beses ako'y nawala sa gubat. Ngunit isang dalaga, nakaputi, ang nag-abot sa akin ng pagkain at tubig. Pagkatapos noon, nagising na lamang ako sa tabi ng ilog, ligtas. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung siya ay isang tao o isang diwata." Tahimik ang mga bata, walang nagsalita. Tanging huni ng kuligrig at laglasa ng hangin ang maririnig. Sa bawat alamat, may iba't ibang mukha at anyo ang mga Diyos, diwata at nilalang. At si Maria Makiling, isa sa pinakabantog, ay hindi naiiba. Iba-iba ang kwento ng kanyang simula, ngunit lahat ay nagtatagpo sa isang bagay. Siya'y isinilang upang maging tagapagbantay ng kalikasan at gabayan ng tao. Anak ng Bathala. Sinasabi ng matatanda, si Maria ay anak mismo ni Bathala, isang makapangyarihan at ng isang mortal na babae. Isang pagsasanib ng langit at lupa. Dahil dito, taglay niya ang ganda at kabutihan ng isang tao, ngulit ang kapangyarihan at hiwaga ng isang Diyos. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, bumaba si Bathala sa lupa. Nakilala niyang isang mortal na babae na may pusong busilak, si Liwayway. Nahalina at napaibig siya kaya sinuyo niya si Liwayway. Nagdaan ang mga araw at gabi ng kanilang pagtatagpo at sila'y nagkaunawaan. Napaibig niya si Liwayway at nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang si Maria. Mula pagkabata kakaiba na siya. Habang ang ibang bata ay natututo pang maglakad, siya ay marunong na makipag-usap sa mga ibon. Habang ang iba ay nangangailangan ng apoy upang magluto, sapat na ang kanyang palad upang magliyab ang isang sanga. Ngulit higit sa lahat, siya ay laging nakatitig sa bundok na para bang tinatawag siya ng kalikasan.
Eksena, usapan ng mag-inang Liwayway at Maria. "Nanay," tanong ni Maria habang sila'y nakaupo sa gilid ng ilog, "bakit ako kakaiba sa ibang bata?" Ngumiti si Liwayway, hinaplos ang buhok ng anak. "Dahil ikaw ay may dugong langit, anak. Ipinanganak ka hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nilalang. Ikaw ay isang tulay, isang tagapangalaga." "Ngunit, sino ang aking ama?" tanong ni Maria, ang kanyang mga matay kumikislap sa ilalim ng buwan. Tahimik si Liwayway. Saglit niyang itinaas ang paningin sa kalangitan. "Ang iyong ama ay bathala at isang araw, ikaw ay tatawagin ng tadhana upang gampanan ang iyong misyon." Hindi na nagtaka si Maria. Mula noon, mas lalo pang naging malapit si Maria sa kalikasan. Bersyon 2, ang diwata ng bundok. May isa pang bersyon na si Maria ay hindi anak ng tao at Diyos, kundi isang piling diwata na isinugo upang bantayan ang bundok makiling. Noong unang panahon, ang bundok ay isang banal na lugar. Dito ginaganap ang mga ritual at alay ng mga ninuno para kay Bathala. Upang hindi masira ang balanse, nagtalaga siya ng isang bantay, isang diwata na may anyo ng tao upang magabayan ang mga mortal. Si Maria ang napili. Taglay niya ang kapangyarihan ng lupa, kayang pasibulin ng mga halaman, kayang pagalingin ng sugat, at kayang pagbagsakin ng unos kung kinakailangan. Eksena, ang pagtatalaga. Isang gabi, nagtipo ng mga diwata sa tuktok ng bundok. Lumulutang sa hangin ng mga liwanag at ang buong paligid ay tila ginintuan. "Maria," wika ng isang matandang diwata, "mula ngayon, ikaw ang magiging bantay ng bundok na ito. Sa iyong mga kamay, ipagpapatuloy ang buhay. Ngunit, huwag mong kalilimutan, ang iyong puso ay may kahinaan. Sapagkat tulad ng tao, mararamdaman mo ang pag-ibig, ang sakit, at ang pag-iisa." Tumando si Maria, nakatitig sa lawak ng gagubatan. "At kung ang tao ay magiging sakim?" tanong niya. "Kung sila'y sisira at mananamantala, nararapat mong ipakita ang iyong kapangyarihan, sapagkat ang tunay na tagapangalaga hindi lamang nagbibigay, siya rin ay nagtatanggol." Mula noon ay naging anino ng bundok si Maria. Hindi lagi nakikita, ngunit laging nararamdaman. Bersyong 3, ang dalagang mortal na pinili ng kalikasan. Sa ilang baryo, may ibang bersyon. Si Maria ay hindi anak ng Diyos, hindi rin diwata, kundi isang karaniwang dalaga. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, ay siya'y pinili ng kalikasan upang maging isang tagapag-ingat. Sinasabi nila siya'y isang batang palaging tumutulong sa mahihirap, nagbibigay ng pagkain sa nagugutom, at umaakay sa mga nawawala sa gubat. Isang araw habang siya'y naglalakad sa kakahuyan, may natagpuan siyang matandang sugatan. "Dalaga, mahina ang tinig ng matanda. Ako'y walang makain at ako'y sugatan. Maari mo ba akong tulungan?" Agad din niyang ginamot ang sugat ng matanda gamit ang mga halamang kanyang dala. Nagbigay rin siya ng pagkain mula sa kanyang basket. Ngumiti ang matanda at sa isang kisap mata, nagbago ang kanyang anyo. Siya pala ay isang matandang diwata na sumusubok sa kabutihan ng tao. "Maria," wika nito, "mula ngayon ay hindi ka na lamang basta mortal. Bibigyan kita ng kapangyarihan upang maging bantay ng bundok, tagapangalaga ng mga tao at simbolo ng kabutihan." At doon ang simula ang kanyang pagbabago. Ang pag-ibig na umusbong. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok makiling, naninirahan ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Juan. Siya'y masipag, ngunit hindi marangya ang pamumuhay. Madalas ay nagugutom ang kanyang pamilya dahil sa hirap ng buhay. Isang araw, pumunta si Juan sa bundok para kumuha ng mga prutas at halamang gamot. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. May nakita siyang isang napakagandang dalaga sa kagubatan na umaawit sa tabi ng ilog. Napatigil si Maria sa pag-awit
at napatitig kay Juan at ninityan niya ang binata. Si Juan naman ay biglang natulala sa kagandahang taglay ni Maria na may malabituing mga mata. At habang lumalakad papalayo si Maria, ay parang nabatubalani sa kinatatayuan si Juan na naiwang nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Sa pag-iisip, dumating ang mga araw ng kapistahan sa baryo. Ang himig ng kulintang at kudyapi ay umaalingaw-ngaw sa hangin habang ang mga bata ay naghahabulan at ang mga matatanda ay naglalatag ng mga pagkaing nakahanda sa mga bilao, mga kakanin, inihaw na isda, prutas at tuba at iba pa. Ang buong baryo ay puno ng halakhak at awitan at kahit ang hangin ay tila nagiging mas magaan. Ngunit para kay Juan, naisip niya na parang may kulang. Iniisip pa rin ng binata ang dalagang si Maria at bigla siyang may naramdaman na tila ba ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Si Maria, ang mahiwagang dalaga na nakatira sa bundok. Ang unang pagkikitang muli. Isang gabi, matapos ang sayawan sa baryo, naglakad si Juan papunta sa ilog upang uminom ng malamig na tubig. Ngunit sa halip na simpleng pag-inom, isang liwanag ang kanyang nasilayan. Nakatayo roon si Maria, nakasuot ng mahaba at puting saya na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay maitim at mahaba, umaalon kasabay ng hangin, at ang kanyang mga mata ay tila nagtataglay ng lihim na hindi kayang ipaliwanag. "Magandang gabi, Juan," malambing na wika ni Maria. Nagulat si Juan, napaatras ng bahagya. "Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Tanong niya halos nanginginig sa kaba. Ngumiti lamang si Maria. "Alam ko ang lahat ng nangyayari sa baryong ito. Matagal ko na rin alam ang iyong kabutihan, ang iyong malasakit sa kapaligiran. Matagal ko nang namamasdahan." Dito, unti-unting napawi ang kaba ni Juan at napalitan ng paghanga. "Ngulit, ikaw ba isang diwata?" Mahina niyang talong. Hindi sumagot si Maria kaagad. Tumingala siya sa buwan bago muling tumingin kay Juan. "Ako'y hindi ordinaryong babae, ngulit higit pa doon, ako'y isang nilalang na humahanga at nagmamahal din." Namutla si Juan, hindi alam kung anong sasabihin, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya makakatakas sa maumong mukha at hiwaga ni Maria. Siya nga pala, ako si Maria. Mga lihim na pagkikita. Simula noon, gabi-gabi silang nagtatagpo, sa gubat, sa ilog, at minsan sa paanan ng bundok. Si Maria ay nagdadala ng mga prutas na hindi pa kailanman nakita ni Juan, mga bayabas na kumikislap sa dilim, mangga na tila may ginto sa balat, at mga bulaklak na bumubuka lamang sa hating gabi. Sabi ni Maria minsang naglalakad sila sa gilid ng batis, "Ang aking mundo at ang iyong mundo ay magkaiba, ngunit nararamdaman ko na ang ating mga puso ay iisa." Hinawakan ni Juan ang kanyang kamay. "Wala akong pakialam kung anong mundo ang iyong pinagmulan, basta't ikaw ay makakasama ko, sapat na yon." Ngumiti si Maria, ngulit sa kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot. Alam niyang may hangganan ng lahat, ngulit sa mga sandaling iyon, pinili niyang damhin ang init ng pagmamahal. Ang awit ni Maria. Isang gabi, habang nakahiga si Juan sa damuhan, ay inawitan siya ni Maria ng isang himig na hindi pa niya kailanman narinig. Ito'y malungkot ngunit napakaganda, parang hangin na umiihip sa ibabaw ng karagatan o alon na humahalik sa buhangin. "Maria, anong awit iyon?" tanong ni Juan. "Awit ng aking lahi, awit ng mga nilalang na tulad ko na nagmamahal mulit bihirang makamit ang kaligayahan." Dito napahigpit ni Juan ang kanyang hawak sa kanyang kamay. "At ipapangako ko, Maria, na kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan." Ngulit ang mga bituin sa langit ay tila kumukuti-kutip ng babala na, sapagkat ang mga pangako ng tao at ng diwata ay bihirong magtagpo sa iisang hantungan. Ang mga tukso at pagsubok.
Lumipas ang mga linggo at lalong tumibay ang pagmamahalan ni Maria at Juan. Ngunit sa bawat pagmamahalan ay may mga matang nagmamasid, may mga pusong naiinggit at may mga lihim na hindi kayang takasan. Hindi nakalampas sa mga mata ng mga dalagang nagkakagusto kay Juan ang madalas niyang pagkawala tuwing gabi. Alam mo ba si Juan? Bulungan nila. Bakit kaya hindi na siya sumasama sa atin sa sayawan? Sambit ng mga kadalagahan. At sa bawat bulong, dumadalas ang hinala. Isang gabi, habang nag-uusap sina Maria at Juan sa gilid ng batis, may dalawang binatang taga-baryo na palihim na sumunod. Nakita nila si Juan nakausap ang isang babaeng hindi nila nakikilala, nakasuot ng damit na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ano yun? Bulong ng isa. Para siyang isang diwata sa kagandahan. Baka sayong tinatawag na si Maria ang diwata ng pundok. Sagot ng kasama, halos nanginginig na mabilis lumayo. Mula noon, kumalat sa baryo ang usap-usapan na si Juan ay may kinatatagpo at hindi tao ang kasama kundi isang nilalang na hindi nila lubos maunawaan. Ang pagdududa ni Juan. Isang gabi, habang nakahiga si Juan, hindi siya mapakali. Naaalala niya ang mga salitang binitiwan ng kanyang mga kaibigan. Mag-ingat ka, Juan. Hindi ka dapat sumasama sa isang diwata. Kapag nilisan ka niya, ikaw ay magdurusa at mapapahamak. Kinabukasan, nagtagpo muli sila ni Maria. Ngunit kapansin-pansin ang lamig ng tinig ni Juan. Maria, parang may bumabagabag sa iyo. Wika ni Maria, hawak ang kanyang kamay. Umiling si Juan, ngunit halatang may bigat sa kanyang dibdib. Maria, totoo ba na hindi ka katulad namin, na ikaw ay nilalang na hindi nagtatagal sa piling ng tao? Natahimik si Maria. Matagal siyang tumitig sa ilog na dumadaloy bago sumagot. Juan, ang aking mundo ay ibang-iba, ngunit ang aking damdamin para sa iyo ay totoo. Hindi ba sapat iyon? Napayuko si Juan. Paano kung dumating ang araw na iwanan mo ako? Anong mangyayari sa akin? Lumapit si Maria at sa unang pagkakataon may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Juan, kung ako man ay mawala, alalahanin mong ako'y nagmahal sa iyo ng buo, higit sa kayang ipangako ng isang mortal. Ngulit sa puso ni Juan, ang mga binhing itinanim ng pagdududa ay nagsimunang umusbong. Ang tukso ng yaman. Dumating ang isang mangangalakal sa baryo. May dala siyang mga hiyas, gintong alahas at mga pangakong magbibigay ng kayamanan sa sinumang maglakas loob na umakyat sa bundok makiling at kumuha ng mga prutas at bulaklak mula sa hardin ni Maria. Ako'y nakarinig ng alamat, sabi ng Isang mangangalakal sa baryo. sa mga binata. Nasa bundok na yan ay may ginto at perlas na nakatago. Ngunit hindi ito basta-basta makukuha dahil may isang diwata na nagbabantay. Kung sino man ang makatalo sa kanyang pangangalaga, siya'y yayaman. Maraming binata ang nabulagan sa tukso. Ngunit higit sa lahat ay si Juan ay napaisip. Kung ako'y yayaman, bulong niya sa kanyang sarili, maipapakita ko kay Maria na kaya kong ibigay ang lahat. Hindi na niya kailangang magduda sa aking halaga. Paglalayo ng puso. Kinagabihan, nagtagpo muli sila ni Maria. Ngunit kapansin-pansin ang lamig ng tinig ni Juan. Maria, bakit hindi mo ko isinasama sa iyong tunay na mundo? Bakit laging gabi at lihim ang ating pagkikita? Umihip ang malamig na hangin at ang mga bituin ay tila naglaho sa ulap. Juan, ang aking mundo ay hindi kayang salubungin ng mga mortal. Ang pagsilip dito ay may kapalit at baka ikaw ay hindi na makabalik.
Ngulit hindi napawi ang pag-aalinlangan ni Juan. Sa kanyang isip, nagsimula siyang magtanong, mahal ba talaga ako ni Maria o ako'y isang libangan lamang? Si Maria na nakakabasa sa kanyang damdamin ay napaluha. Juan, huwag kang magpadala sa takot sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatanong ng kapalit. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ni Maria na ang kanilang kwento ay papasok na sa isang madilim na yugto. Sa paglipas ng mga araw, lalong tumindi ang bulong-bulungan sa baryo. Si Juan, na dating tinitingala bilang mabait at masipag na binata, ay unti-unting binabalot ng duda. May mga nagsasabing siya'y binihag ng isang diwata. May mga nagsasabing siya'y ginagamit lamang para sa sariling layunin. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang isang tukso na hindi inaasahan. Ang dalagang mortal. Isang gabi ng piyesta, lumapit kay Juan si Elena, isang dalagang taga-baryo na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Maganda si Elena, maputi, may mahahabang pilikmata at kilala sa baryo bilang mahusay sumayaw at umawit. Juan, bulong niya habang magkasabay silang naglalakad pauwi mula sa sayawan. Bakit ba laging gabi ka na lang nawawala? Bakit hindi mo ako pinapansin? Gayong mula pagkabata, lagi tayong magkasama. Hindi kaagad nakasagot si Juan. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang muli ang init ng pagiging mortal. Ang kilig ng isang simpleng dalaga na totoo at abot kamay. Wala itong hiwaga. Walang panganid. Si Elena ay isang babaeng madaling mahalin at madaling maunawaan. Ang lihim na pagkikita. Lumipas ang ilang linggo. Habang si Maria ay nananabik sa kanilang mga gabi ng pagtatagpo, si Juan naman ay unti-unting lumalayo. Hindi na siya agad pumupunta sa paanan ng bundok at minsan kapag pumupunta siya, malamig na ang kanyang mga salita. Isang gabi, hindi na nakatiis si Maria. Lumapit siya sa baryo sa ilalim ng buwan upang hanapin si Juan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasilayan ng isang tanawing na dumurog sa anyang puso. Si Juan, nakatayo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang kamay ni Elena. At habang nakatitig sila sa isa't isa, isang halik ang ipinagkaloob ni Juan sa dalagang mortal. Ang pagdurusa ni Maria. Juan, ang wika ni Maria. Mahina ngunit puno ng kirot na tinig ang umalingangaw. Nagulat si Juan at agad na kumalas kay Elena. Maria, hindi ito ang iniisip mo. Ngunit tumulo na ang luha sa mga mata ni Maria. Hindi mo na kailangang magsalita. Ang iyong mga mata at ang iyong puso nagsabi na ng lahat. Lumapit si Elena, takot ngunit may tapang. Kung ikaw man ang diwata ng bundok, hindi ko ibig saktan ka. Ngunit si Juan ay isang tao. At ang tao ay para sa kapwa-tao. Nanginginig ang tinig ni Maria, ngulit mariin niyang sinabi, kung gayon Juan, pinili mo ang kanyang yakap kaysa sa aking pagmamahal. Tandaan mo Juan, hindi mo kilanman makakalimutan ang isang pusong sinugatan. Sa sandaling iyon, lumakas ang ihip ng hangin, ang punong mangga ay yumugyog at ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Natakot si Elena at napayakap kay Juan. Nakita nitong si Maria at tumalikod na siya. Naglaho siya parang hamog na nilamon ng dilim. Ang panaghoy ng bundok. Kinabukasan, isang kakaibang lungkot ang bumalot sa buong bundok. Ang mga ilog ay tila bumagal ang agos. Ang mga ibon ay hindi nag-awitan at ang hangin ay mabigat. Parang pati ang kalikasan ay nakikiramay sa pusong winasak. Si Juan sa kabilang banda ay hindi mapalagay. Kahit hawak niya ang kamay ni Elena, ang kanyang dibdib ay walang kapayapaan. Ang mukha ni Maria ay laging niyang nakikita sa kanyang panaginip
At ang huling tinig nito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi mo kailanman makakalimutan ang isang pusong sinugatan. Madilim ang gabing iyon. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang mga bituin ay tila nagkubli. Ayaw makigsaksi sa nalalapit na trahedya. Mula sa tuktok ng bundok makiling, nakatanaw si Maria. Suot ang kanyang puting saya na ngayoy tila kumupas at ang kanyang mga matay nagliliyab hindi sa galak kundi sa pighati. Ang panawagan. Nakaharap si Maria sa kawalan. Hawak ang isang bulaklak na minsang inalay sa kanya ni Juan. Pinisil niya ito hanggang sa malusaw at madurog sa kanyang palad. Juan, bulong niya, habang lumuluha, ibinigay ko ang lahat, ang aking puso, ang aking tiwala at ang aking hiwaga. Ngunit, pinili mong sirain ito para sa isang pagmamahal na madaling abutin. Tumindig siya at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid, parang kulog. Kung isang mortal ay hindi kayang pahalagahan ng isang puso ng diwata, kung gayon, ang bundok na ito ang magpapaalala sa inyo ng aking sakit. Sa kanyang mga salita, biglang lumakas ang hangin, ang mga puno ay yumanig, ang mga sanga ay nagpuputukan, at ang mga hayop ay nagsitakbuhan pababa ng bundok. Umagos ang malalakas na ulan, bagaman wala namang ulap sa kalangitan. Sa baryo, nagising ang lahat. Ano nangyayari? Sigaw ng mga tao habang tinatamaan ng malalakas na hihip ng hangin ng kanilang mga bubong. Si Juan, gulat na gulat, ay tumakbo palabas ng kanyang kubo. Nakita niyang mula sa bundok ay bumababa ang isang tila ulap na may anyo ng isang babaeng iiyak sa galit. "Maria!" sigaw niya, halos mabingi sa ungong ng hangin. "Maria, patawarin mo ako!" Ngunit ang tinig ng Maria ay malamig na parang yelong dumudurog sa puso. "Hindi ko kayang patawarin ng isang pusong nagtaksil. Ang iyong kasalanan ay hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng naniniwala sa tunay na pagmamahal." Ang sumpa. Itinaas ni Maria ang kanyang mga kamay. Mula sa bundok ay bumuhos ang apoy at hamog. Sabay sa pagbagsak ng mga puno, tila ginupo ng isang di nakikitang puwersa. Ang mga panamim sa baryo ay natuyo. Ang mga ilog ay biglang natakpan ng bato at lupa. At ang dating masaganang lupain ay naging tigang. Sa araw na ito, sigaw ni Maria, ang bundok na ito ay maging alaala ng isang pusong winasak. Walang sino mang magtatangkang akyatin ito nang walang dalang takot at pagsisisi. Nanginginig ang baryo. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay lumuhod sa lupa, at ang mga lalaki ay sumigaw ng tulong. Ngunit walang makakapigil sa galit ng isang pusong iniwan. Ang paghihirap ni Juan. Si Juan ay lumuhod, humahagulgol, Habang dinadala ng hangin ng kanyang tinig, "Maria, ako'y nagkamali. Ako'y bulag at mahina. Huwag mong idamay ang lahat." Ngunit hindi na nakinig si Maria. Ang kanyang mga matay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. "Minsang kitang minahal, Juan, ngunit ang sugat na iniwan mo'y hindi na maghihilim." At sa huling sigaw, naglaho siya sa kalangitan, kasabay ng pagkawala ng ulan, at ang bundok ay nanatiling nakabalot sa makapal na ulap. Ang katahimikan pagkaraan ng sumpa. Kinabukasan, tila bangungot ang lahat.
Ang baryo ay winasak ng bagyo. Maraming pananim ang nawala at ang mga ilog ay nagbago ng daloy. Si Juan ay nanatiling tulala sa paanan ng bundok. Hawak-hawak niya ang isang piraso ng bulaklak na iniwan ni Maria. Mula noon, sinasabing wala ng mortal ang nakakita kay Maria. Ngunit sa tuwing ang bundok ay natatabingan ng ulap o sa tuwing ang gabi maliwanag sa buwan, may nagsasabing naririnig pa rin ang kanyang tinig. Isang tinig ng panaghoy at sumpa ng isang pusong sugatan. Isa pang bersyon ayon sa kwento ng mga matatanda ng baryo sa buhay ni Maria Makiling. Ang pag-ibig at ang mga lihim ng puso. Nagmamasid si Maria. Sa katahimikan ng bundok, si Maria ay laging nagmamasid sa mga tao ng kapatagan. Nakikita niya kung paano nagsusumikap ang mga magsasaka sa ilalim ng araw. Nadarama niya ang gutom ng mga bata, ang pagod ng mga ina at ang pag-aalala ng mga ama. Tuwing gabi, dumadalangin siya sa mga bituin. Bathala, bulong ni Maria, naway maging sapat ang aking munting tulong upang maibsan ang kanilang hirap. Kaya't kung may magsasakang nawawala ng ani, kinabukasan ay makikita nilang malusog muli ang kanilang mga pananim. Kung may batang may sakit, isang misteryosong halamang gamot ang biglang tutubo sa kanilang bakuran. At kung may nagigipit, tila may mga gintong baryan na lumilitaw mula sa ilog. Eksena, ang dalawang magsasaka. Isang araw, dalawang magsasaka, sina Cardo at Miguel, ang nagtalo. Nanghihina na ang kanilang ani at wala na silang makain. Wala na tayong pag-asa, Miguel. Mamamatay tayo sa gutom. Huwag kang mawala ng pag-asa. May mga bulong-bulungan na may diwata sa bundok na tumutulong sa mga tulad natin. At sa gabing iyon, lumitaw si Maria, nakaputi at may liwanag na tila buwan. Iniabot niya ang isang supot ng bigas at kaunting prutas. Huwag kayong magtalo. Ang bundok ay mapagbigay sa mga marunong magpasalamat. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapitbahay. Napaiyak ang dalawa. Yumuko at sabay na nagsabi, "Maraming salamat, diwata ng bundok." Ngunit hindi lahat ay may pusong mapagpasalamat. Ang lihim na inggit. Habang dumarami ang mga taong natutulungan ni Maria, unti-unti ring sumibol ang inggit at pagdududa. May ilan na nagsasabing, "Baka niloloko lang tayo ng diwata. Bakit hindi na lang siya laging nagbibigay ng ginto? Kung talagang makapangyarihan siya, bakit hindi niya tuluyang alisin ang kahirapan?" Ang mga salitang ito'y umabot sa pandinig ni Maria. At sa unang pagkakataon, nadama niya ang pait ng kawalan ng tiwala. Ngunit higit pa sa lahat, isang lihim ang bumabagabag sa kanya, ang kanyang puso. Bawat gabi, siya'y bumababa sa anyo ng isang simpleng dalaga upang magmasid. At doon, nakilala niya si Gat Juan, isang matapang at mabuting binata mula sa bayan. Sa tuwing nagtatagpo sila sa gilid ng ilog, tila ba tumitigil ang oras. "Hindi kita kilala, Binibini, ngulit bakit dama ko na matagal na kitang nakakasama? Maaring sapagkat ang ating mga kaluluwa ay matagal nang magkaugnay." Ngulit alam ni Maria na hindi madali ang lahat dahil siya'y diwata at si Juan ay tao. At ang pag-ibig sa pagitan nila ay isang lihim na maaaring magdulot ng kapahamakan. Lihim na pag-ibig. Sa mga gabing maliwanag ang buwan, palihim na bumababa si Maria sa kapatagan upang makipagtagpo kay Gat Juan. Naupo sila sa tabi ng ilog habang pinapakinggan ang mahinang lagaslas ng tubig at huni ng mga kuliglig. Nagsalita si Juan, "Hindi ko pa rin alam kung sino ka talaga, Maria. Para kang misteryo na dumating sa aking buhay." Nagwika si Maria, "Minsan, Juan, may mga bagay na mas mabuting manatiling hiwaga. Ngunit tandaan mo ito, ang damdaming totoo
ay hindi kayang ikubli ng kahit anong lihim. Nagkatitigan silang dalawa at sa kanilang mga matay sumilay ang isang pag-ibig na walang salita ang makapaglalarawan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, may mga matang nagmamasid sa dilim. Mga usap-usapan ng bayan. Sa pamilihan, nagsimulang kumalat ang mga bulong. Unang babae. May nakikita raw si Juan na isang babae tuwing gabi. Ikalawang babae. Babae? Hindi kaya iyon ang diwata ng bundok? Isang matandang lalaki. Kung totoo man, delikado yan. Ang mga diwata'y hindi dapat nakikipag-ibigan sa tao. Lagi iyong nagdadala ng kasawian at kamalasan. Unti-unting nahati ang mga tao. May mga naniniwalang si Maria ay isang biyayang ipinadala ng Bathala, ngulit may ilang ding nagsasabing siya ay isang tukso, isang nilalang na magdadala ng kapahamakan. Ang tukso ng ginto. Isang gabi, may isang lalaking sakim, si Don Diego, isang mayamang mangangalakal, ang nagplano ng masama. Narinig niya ang tungkol sa mga misteryosong ginto at bigas na ibinibigay ni Maria sa mga duka at naisip niya, kung mapapasakin ang ginto ng diwata, ako ang magiging pinakamakapangyarihan sa bayan. Nagpunta siya sa bundok kasama ang ilang tauhan, nagdala ng mga sako at armas. Sa gitna ng gubat, sumulubong si Maria. Ang kanyang mukha'y kalmado, ngunit ang mga mata'y nagbabaga. Nagsalita si Maria, "Don Diego, bakit mo pinipinsana ang katahimikan ng bundok?" Nagwika si Don Diego, "Ibigay mo sa akin ang iyong ginto at kayamanan, Maria. Kung hindi, kukunin namin ito sa pamamagitan ng dahas." Ngunit, biglang dumilim ang paligid at ang mga hayop ng kagubatan, mga ibon, usa at maging ang mga ahas ay lumabas upang ipagtanggol si Maria. Napasigaw ang mga tauhan, nagsitakbuhan pabalik, iniwan si Don Diego na nanginginig sa takot. Ngunit sa halip na magpasalamat sa kapahamakan, ay nagbalik siya sa bayan at ikinalat ang kasinungalingan. Sumigaw si Don Diego, "Si Maria Makiling ay isang mangkukulam. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan laban sa akin." Pagdududa ng mga tao. Sa mga sumunod na mga linggo, dumami ang bumaliktad laban kay Maria. Kapag may bagyo, sinisisi nila siya. Kapag may pagkakasakit, sinasabi nilang sumpa iyon ng diwata. At kapag may nawawalang alagang hayop, ibinabintang nila ito kay Maria. Si Gatuan lamang ang matatag na naninindigan para sa kanya. Nagwika si Gatuan, "Hindi niyo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Si Maria ay mabuti. Siya ang nagliligtas sa atin sa gutom at sakit." Matanda, "Ngunit Juan, paano ka nakakasiguro? Hindi kaya binabalot ka lamang ng kanyang mahika?" Nabiyak ang puso ni Maria habang pinapanood ang mga tao. Mula sa pagiging kaibigan at anak ng kalikasan, ngayoy tinuturing na siyang isang panganib. Pagpupulong ni Maria at Juan. Isang gabi, nagtagpo muli sila ni Gatuan. Ngunit mabigat ang damdamin ni Maria. Nagsalita si Maria, "Juan, nararamdaman kong lumalala ang galit ng iyong bayan laban sa akin." Nagwika si Juan, "Huwag mong alalahanin yan. Ipaglalaban kita kahit kanino." Tinignan siya ni Maria. "Ngunit hanggang kailan? Ang puso ng tao ay madaling magbago, Juan. Ang pag-ibig ay marupok kapag hinarap ng takot." Naluha si Juan at yanakap siya. Ngunit sa mga bituin sa kalangitan, parang may babala. Isang trahedya
ang nalalapit. Isang gabi ng malakas na bagyo, nagtipon ng mga tao sa kanilang baryo. May mga pananim na nasira, mga kubong nawasak at mga hayop na inanod ng baha. At gaya ng nakasanayan, si Maria na naman ang sinisi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi darating ang unos na ito, sabi ng isang lalaki. Sumpa siya ng ating bayan. Niloloko lang niya tayo sa mga bigas at putas na ibinibigay niya. Wika ng isang babae. Kung nais nating maligtas, dapat siyang harapin at palayasin sa kanyang bundok. Ang sigaw ni Don Diego na nag-aalabang mga mata. Ang mga salitang iyon ay kumalat tulad ng apoy. Ang mga tao ay nabuo sa iisang desisyon. Hahanapin nila si Maria at tatapusin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago dumating ang kapahamakan, muling nagtagpo si Maria at Gat Juan sa gilid ng ilog. Tahimik ang gabi, ngunit daman nilang parego ang bigat sa hangin. Maria, malungkot. Juan, naririnig ko ang mga bulong ng iyong bayan. Hindi na ako ligtas dito. Juan, hawak ang kanyang kamay. Hindi ko hahayaan mawala ka. Kung kinakailangan, iiwan ko ang aking bayan upang sumama sa iyo sa bundok. Maria, kung ganun, iiwanan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan. Juan, hindi ko maaring agawin sa iyo ang iyong mundo. Nagpatak ng luha si Maria at bawat patak ay tila nagiging mutya na kumikislap sa lupa. Ngulit sa puso niya, alam niyang malapit na ang wakas ng kanilang pagmamahalan. Ang paghihimagsik ng bayan. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao dala ang mga sulo, itak at sibat. Pinangunahan ni Don Diego ang grupo habang sumisigaw, "Alina't harapin natin ang mangkukulang na nagtatago sa ating bundok!" Dahan-dahan silang umaakyat sa makiling habang ang kagubatan ay tila nanginginig. Nararamdaman ni Maria ang bawat yabag, bawat sigaw, bawat galit. At siya'y lumabas, nakatayo sa isang batong mataas, suot ng kanyang puting kasuutan na tila nagliliwanag kahit sa dilim. Maria, mga anak ng bayan, bakit ninyo akong tinatratong bilang kaaway? Ako'y nagbigay ng pagkain, gamot at kaligtasan. Ano ang aking pagkakasala? Ngulit sumagot ang mga tao ng may takot at galit. Manggagawi ka! Dilinin lang mo kami! Sigaw ng isang babae. Dahil sa iyo, kami nagdaranas ng kamalasan. Wika rin ng isang lalaki. Tama na ang mga kasinungalingan, Diwata. Ipakita mo ang iyong kayamanan o ikaw ay papanaw. Sigaw ni Don Diego. Sa gitna ng kaguluhan ay sumugod si Juan, pinipigilan ng mga tao. Tigilan niyo siya, hindi niyo alam ang inyong ginagawa. Wika ni Juan. Ngulit kahit ang kanyang tinig ay hindi na pinakinggan. Si Maria ay tumingin kay Juan, ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pagmamahal. Juan, huwag mo na akong ipaglaban. Hindi ako para sa inyong mundo. Ang malungkot na wika ni Maria. At sa isang iglap, lumakas ang hangin, nagdilim ang langit at bumuhos ng malakas na ulan. Ang mundo ay tinakpan ng makapal na ulap at mula noon ay si Maria ay hindi na muling nakita. Sabi ng matatanda, ay siya raw ay nagbalik sa piling ni Bathala. Sabi ng ilang mga ngaso, nananatili siya sa bundok, nagbabantay mula sa kalikasan. Ngunit para kay Juan, naiwan ng isang sugatang puso at isang alamat na walang hanggan. Ang pag-aalala. Mula noon, ang bundok makiling ay nanatiling misteryoso. May mga nagsasabing sa tuwing hapon ay makikitang isang babaeng nakaputi naglalakad sa gilid ng bundok. May ilan ding naniniwala na ang kakaibang hugis ng bundok na tila anyo ng isang babaeng nakahiga ay ang katawan ni Maria, nakahimlay magpakailanman. At kaya hanggang ngayon, ang alamat ni Maria Makiling ay hindi namamatay. Ang bundok pagkatapos ng trahedya. Matapos ang mahiwagang pagkawala ni Maria, ang bundok makiling ay tila nagbago. Ang mga puno'y mas naging luntian, ngunit nanatili ang kakaibang katahimikan sa paligid.
Tuwing hapon, ang ulap ay bumabalot sa tuktok ng bundok para bang may inililihim na presensya. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi. Kung kailan nawala ang diwata, sa kanila na unawaan ang kanyang mga ginawa. Ang bigas, prutas at halamang gamot na minsan ay dumadaloy mula sa kagubatan ay tuluyan ng naglaho. Wika ng matandang babae, "Sana'y hindi natin siya pinagtaksilan." Sabi ng magsasaka, "Kung hindi dahil kay Maria, baka matagal na tayong nagugutom. Ngumit ngayoy, wala na siya." Ang bayan ay binalot ng kalungkutan at panghihinayang. Mga kwento ng pagpapakita. Lumipas ang mga buwan at nagsimulang kumalat ang mga kwento ng muling pagpapakita ni Maria. May isang batang naligaw sa kagubatan at nakabalik makalipas ang 3 araw. Nagsasabing, "May isang magandang babae po na nagbigay sa akin ng tubig at tinapay. Sabi niya, huwag daw akong matakot." Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa tabi na ako ng ilog. Isang mangingisda naman ang nagulat na habang siya'y nangingisda sa lawa, may babaeng nakaputi na lumitaw sa tubig at biglang naglaho kasabay ng mga alon. At hanggang ngayon, may mga magsasakang nagsasabing nakikita nilang nakatayo si Maria sa gilid ng bundok, nakaputing damit, mahaba ang buhok at laging nakamasid. Ang hugis ng bundok. May isang matandang albularyo, si Lakang Selo, ang nagpaliwanag sa mga kabataan. At sinabi niya, "Hindi kayo nagkakamali. Ang bundok mismo ay alaala ni Maria. Tingnan niyo, parang katawan ng isang babaeng nakahiga. Ang bundok makiling ay si Maria. Siya ang bumabalot at nagbabantay sa ating bayan." Napatitig ang mga bata at sa unang pagkakataon, nakita nila ang sinasabi ng matanda. Oo nga, tila isang dalaga ang nakahimlay, nakatingala sa langit at mahimbing na natutulog magpakailanman. Ang aral ni Maria. Habang tumatagal na unawaan ng mga tao ang aral na iniwan ni Maria, na ang kalikasan ay hindi dapat inaabuso, na ang kabutihan ay dapat pinahahalagahan, sapagkat kapag ito'y nawala, mahirap nang maibalik. At higit sa lahat, na ang inggit at kasakiman ng tao ang tunay na nakakasira sa mga biyaya ng langit. Kung muli mang bumalik si Maria, sana'y handa na tayong magpasalamat at hindi magduda, sabi ng isang matandang lalaki. Oo, sapagkat isang diwata'y hindi kaaway, kundi paalala ng ating ugnayan sa bathala at sa kalikasan, wika ng isang babae. Ang alamat na buhay hanggang sa kasalukuyan. At kaya hanggang sa kasalukuyan, buhay pa rin ang alamat ni Maria Makiling. Sa tuwing may nawawalang alagang hayop, sinasabi nilang kinuha ni Maria. Kapag may biglang halamang gamot na tumubo tabi ng bahay, sinasabi na iyon ay regalo niya. At kapag may nakikitang babaeng nakaputi sa bundok, naniniwala silang si Maria iyon, nagbabantay, nagmamasid, at nag-aalala pa rin sa mga tao. Sa bawat henerasyon, ang kanyang kwento ay paulit-ulit na ikinekwento ng matatanda sa mga bata. Isang alamat na hindi kumukupas, isang aral na kailanmay ay hindi malilimutan. Pangwakas, ang walang hanggang misteryo ng bundok. Sa kabila ng lahat ng alamat, kwento at salaysay, nananatiling buhay si Maria Makiling hindi lamang bilang diwata ng bundok, kundi bilang isang simbolo ng ating kultura, kalikasan at pagkatao. Marami ang nagtatanong, totoo ba si Maria Makiling? Isa ba siyang nilalang na nabuhay sa nakaraan o bunga lamang ng imahinasyon ng ating mga ninuno? Subalit, marahil ang tanong na iyon ay hindi kailanman sasagutin ng tiyak, sapagkat ang mga alamat ay hindi lamang ukol sa katotohanan, ito'y ukol sa diwa at aral na nais iparating. Ang diwata bilang simbolo. Sa katauhan ni Maria, nakikita natin ang likas na kagandahan ng kalikasan, ang kabundukan, kagubatan,
ilog at mga punong laging nagbibigay buhay. Ngulit siya rin ay larawan ng pagpapahalaga sa mga kababaihan, isang tagapag-ingat, isang mapagmahal, isang nilalang na marunong magbigay at marunong ding magturo ng leksyon. sa oras ng pagkakamali. Sa panahon ng mga Kastila, si Maria ay itinuturing na sagisag ng pag-ibig sa bayan, isang diwang hindi kayang bihagin o sakupin. At hanggang sa modernong panahon, siya ay nananatiling paalala. Kung paano natin tatratuhin ang kalikasan, ay siyang babalik sa atin. Pagpapala o parusa. Mga huling alingaw-ngaw. Sinasabi ng mga matatanda na kung ikaw ay tatahimik sa paanan ng bundok at hahayaan mong lamunin ka ng katahimikan ng gabi, maaaling marinig mo ang mga bulong ng hangin. May tinig na tila tumatawag, malambing at malayo na parang nanunumbalik mula sa nakaraan. Huwag mong wasakin ang lupa. Alagaan mo ang kagubatan. Huwag mong ipagkanulo ang pag-ibig at tiwala. Marahil ito ang mga huling habili ni Maria, hindi para sa iisang tao, kundi para sa ating lahat. Pangwakas na paggunita. Ngayong habang natatanaw natin ang hugis ng bundok makiling mula sa malayo, tila ba ito ay anyo ng isang babaeng nakahiga, nakatanaw sa kalangitan. Ating naaalala na ang alamat ni Maria ay hindi nagtatapos sa mga pahina ng kasaysayan. Siya ay buhay sa mga kwento ng mga lola at lolo, sa mga awit ng mga makata, sa mga pintura ng mga alagad ng sining, at sa bawat punong sumasayaw sa hangin ng Laguna at Batangas. Siya ay nananatiling bantay, nananahan sa pagitan ng alamat at realidad. At marahil kung isang araw ay makatagpo ka ng isang magandang dilag sa gitna ng kagubatan, mataas, mahinhin at may mga matang tila nakakaalam ng lahat, huwag kang magtaka sapagkat maaring si Maria Makiling iyon, nagbabantay pa rin, nagmamahal pa rin at nag-aabang kung ang tao ay natuto na sa mga kwento niya. Ang alamat ni Maria Makiling ay hindi lamang isang kwentong pag-ibig at pagtataksil. Ito'y paalala ng ating mga ninuno na ang tiwala ay kayamanang hindi dapat abusuhin at ang kasakiman ay may kapalit na pagkawala. Hanggang ngayon, nananatiling bantay ang bundok Makiling, dala ang alaala ng diwata at ng kanyang pag-ibig na nawasak. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento tungkol sa inyong sariling pananaw sa alamat at i-share ito upang mas maraming Pilipino ang makaalala ng ating mayamang kultura. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwentong puno ng hiwaga, alamat at pilosopiya ng ating bayan. Ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!